sa ating bansa. Pagkatapos ay papasok ang isang banyagang tribunal na wala ng karapatan sapagkat wala na nga tayo sa Rome Statute. Ito ang mga katanungan, Mr. President, na dapat magkaroon po ng kasagutan sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ko po ang nararamdaman ng mga kasama natin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan, Mr. President. Alam natin, nasa kanilang kalagayan. Nakikita rin po siguro natin ang takot na namamayani sa ating kalooban. Hindi po maganda yon, Mr. President. Kaya po kailangan nating sigurong pagsikapan, ayusin ang mga bagay na may kinalaman sa problemang ito para sa ganon matiwasay nating magawa ang ating mga gawain at sagutin sa ating mamayan. Maraming salamat po, Mr. President. Pinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ang pagpapahiya. Ito ay pang-aalipin. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi ka susuko at hindi mo isusuko ang kapwa mong Pilipino, hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. Almost 1 year ago, on that fateful day of 11 March 2025, the Philippine government, acting in coordination with the International Criminal Court, a tribunal whose jurisdiction the Philippines has long and consistently denied, caused the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte without a warrant issued by any Philippine court. Not content with effecting that arrest, absent any local judicial authority, the government then transported him to The Hague, thereby completing what can only be described as an extrajudicial rendition. Ganito ang nangyari kay Rodrigo Duterte sa kamay ng mga dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang wala tayong kakayahang humusga sa sarili nating bansa. Naniniwala ako na patuloy na gumagana at matibay pa rin ang pundasyon ng ating justice system at matitiyak na dadaan sa tamang proseso ang lahat, alinsunod sa mga umiiral na batas. Ang resolusyong ito ay hindi lamang para sa mga kasamahan nating senador na pinangalanan sa mga kaso sa ICC, kundi para sa lahat ng Filipino na maaaring maharap sa ganitong sitwasyon. Mr. President, esteemed colleagues, I rise to express my support and to co-sponsor the Senate resolution expressing the sense of the Senate to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines